nga maglagot. Grabe yung overpriced, no? Billions pesos mga kabombo. 10.3 billion pesos farm to market road. Ang overpricing ay sa mga kabombos makadiyot ha kay ato sa tabukan mga kabombo makakasama natin si Attorney Sunny Matula sa kabilang linya ang presidente mga kabombo ng Federation of Free Workers. Attorney Sunny Matula, attorney, maayong gabi, magandang gabi sa inyo, attorney. Ay, maayong gabi, Kevin, at magandang gabi rin po sa inyong mga kaibigan at mga tagasunod sa Himpapawid. Oo, so attorney, kaning ang imo siguro nakapamati ka no. Ako lang ba nga makalagot kay attorney? Apil ang Caraga Region, apil ni atong lugar diri sa Caraga Region, naay overpricing sa kalsada. Grabe. Oo. Kinahanglan nga dili lang ta maglagot, kinahanglan nga mahanapan og mga solusyon og siyempre atong mabawi kadtong mga gikuha nga mga salapi gikan sa niini mga overpriced o dili kaha mga ghost project ba. Grabe, wala paiwit no ang ato ang riyon sa Caraga ingon palagi attorney 11 projects are overpriced. Imbis nga 15,000 pesos per meter nanay tag 30,000 or above 30,000 pesos. Grabe naman sila maka-overprice. Attorney, sa inyo lang ba? Lisod ba na siya? Hindi ba yan mamomonitor agad attorney ng mga nasa gobyerno kung totoo silang gumagawa ng kanilang trabaho? Ay, siyempre dapat na monitor yan sapagkat unang-una, dapat kung mga contractor niyan, dapat bantayan ng DPWH, the Department of Public Works. Pero maliban sa Public Works na magbabantay niyan, ay dapat yung Commission on Audit din, ay ino-audit din yan at tinitingnan yung proyektong yan kung under over the price allowed ba o kinahanglan kung mga substandard yan ay dapat na-check na may mga engineer ang atong kuha, na po yung mga accountant, kung doon na po yung mga abogado nga nagatanaw niyan. Pero kung ang problema ay doon ay kun sa bahay, baka nag-cover na ba sila? Okay, grabe naman. Grabe naman makabalaka naman Pero having this attorney sa hospitals may problema pa, ghost projects meron din. Is this the time attorney na alam naman natin bago yung ombudsman. Natin sa ngayon bago. Part ba yan ng kanyang trabaho attorney bilang ombudsman ang ganito mga issues? Tama ka, Kevin, ay dapat kini usa sa mga responsibilidad sa ombudsman nga pangitan o imbestigahan kining mga o i-examine kining mga proyekto maski aduna gani nga mga dili mga sikreto na walay pangalan nga mga complaint pwedeng himuan og mga inisyatiba sa ombudsman para masimula ng investigasyon. Kaya atong gina-welcome, although with caution, kining pagka-appoint kay Secretary Boying Rimulya bilang ombudsman. Usa ka na kay historic challenge kaniya nga kining mga flood control projects nga ghost o mga kaluluwa, sabi ni kalag-kalag ba? or kining mga mga under standard mga materialis na ginagamit. So palagay ko ay kayang-kayang imbestigahan ka na sa ombudsman. Ang jurisdiction sa ombudsman kanang mga salary grade 27 nga mga opisyal sa gobyerno, kanang mga regional director, nga mga presidential appointees o hangtod sa mga kabinete pwedeng imbestigahan sa ombudsman. So, maski nga mga senador o mga congressman ay pwedeng imbestigahan sa ombudsman pero dili lang siya maka-impose sa iyang kaning
administrative sanction dapat ang sandigan bayan. Pero kanang ubang mga opisyal ay maaring isuspende sa ombudsman o ang uban nga pwedeng nga i-disqualify perpetually administratively sa ombudsman. So, pero ang criminal cases ay ginasampa sa ombudsman ngadto sa sandigan bayan. Oo. So dako-dako ang ang papel sa ombudsman para imbestigahan ang mga korupsyon din ng mga flood control projects o sa mga ghost nga mga health center, no? Oo. Oo. So kabahin ka na sa trabaho sa ombudsman. Pero kami sa nagkaisa labor coalition kauban ang Federation of Free Workers among gipanawagan usab nga magkipag closely coordinate ang atong Independent Commission for Infrastructure kay kining trabahoa dili man ni siya basta-bastang trabahoa lang. So sa tibok Pilipinas dunay involved, ano? Ang ombudsman lang palagay ko kung ang ombudsman dili niya kaya tungod kay kulang sa mga manpower, no? Workforce. Kaya dapat mag-closely coordinate ang mga investigating agency nato katulad ding ICI o siyempre napaka-importante usab ang National Bureau of Investigation o dili kaha ang Criminal Investigation Group ng Philippine National Police, ano? Dako ikatabang sila. So kung ato pong maharni siguro ang intelligence service sa Armed Forces of the Philippines para madiscover kining mga abuso o kining mga proyektong ghost project sa gobyerno, talagay ko ay makatabang. So gikinahanglan kini og whole of government approach sa aming palagay, ano? Kaya dapat suportahan nato si Ombudsman Boying Rimulya nga maging successful sa mga investigasyon o prosecution ni adtong mga taong nag-abuso sa ilang mga gahom o nangawat sa kwarta sa gikan sa gobyerno. Oo. And pero gawas aning unsa man gyud, attorney, kanang sa mga ombudsman unsa may kinahanglan? Unahon ang present rather than mo check dito sa karaang administrasyon or sa milabay pang mga administrasyon unsa may mga lantaw sa nagkaisa coalition ni ana? Ay, siyempre kanang adunay ebidensya ka sa kalamtangan dapat dakpo na dayon. Dapat yun ang simulan kasi kung mangalkal pa ta sa niadtong mga bigla na katuig ang milabay ay kinahanglan og dako-dakong panahon. So, palagay ko ay unahin natin yung nandyan na, no? Nasa harap na natin. At syempre, wag naman nating papayaan yung mga nakaraan. Pero ang urgent concern nato ang kasalukuyan kasi presko pang ebidensya, no? At dili pa maitago. At kung nakadugay ng mga panahon, palagay ko ay kung mahirap yon alungkatin. Kasi natabunan na sa mga papel to siguro, natabunan sa ubang mga proyekto. Kaya malisod-lisod. Pero dili naman nato ginaingon nga pabayaan na kadto. Kinahanglan usab tutukan kay mga criminal act man kana o pangpangawat sa mga kapirahan sa atong gobyerno, tutukan usab. Pero kung akong pangutanon ay yung present na nga naa nay mga klarong mga ebidensya ay dapat simulan na. Oh, okay, no. Kay napoy punto attorney kanang ingon ni ana, pero at least kung naay masugdan kay unsa tuod na attorney kanang ombudsman napo gid na siya mga investigators, no? Adun nagina siya kagalingon. Graft investigation officer ang tawag kanila, no? Okay. Mga abogado, mga engineer o mga accountant usually. So mga tawag niya GIO, Graft Investigation Officers. So maliban sa kanila may mga support staff usab na. So nakatrabaho ko na sila kaniadto katong dito pa kami sa Presidential Anti-Graft Commission sa panahon sa administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo. Pero katong among Presidential Anti-Graft Commission ay pag-imbestiga nga administratibo
para magrekomenda sa presidente para sa mga disciplinary action niya itong mga opisyal na di-appoint sa presidente. So mga coverage niya ito, mga presidential appointees lamang. Huwag labot ang mga senador o mga congressman o yung mga anaal sa mga constitutional bodies. Oo. Pero attorney, sa ang uban nga mga mayngon ginato ang reaction, negative reaction is kining mga supporters sa Duterte, like Vice President, supporters si Vice President Sara Duterte, ilang kung gitan-aw si Boyeng Rimulya nga i-weaponize ag pagka-ombudsman niya para doon ag Vice Presidente. And doon naman po'y unsa man po'y mga panlantaw nimo ni ana attorney, pwede ba matangkog or maapektuhan ag pwede ba maimbestigahan ang usa ka Vice Presidente bisan Vice Presidente pa siya o niya ang mag-imbestigar ombudsman? Pwedeng imbestigaran kung investigasyon lang, pero kung mag-file og mga criminal charges o administrative charges, ang Vice Presidente ay impeachable official, kaya hindi siya pwede sampahan. So masampahan siya siguro pagkatapos sa termino sa pagka-Vice President. Pero pansamantala ay hanggang investigasyon lang ang ombudsman ang mahimo niya. Pag-gather lang ng ebidensya. Okay. Pero kung i-prosecute, ay palagay ko ay wala pa yan sa jurisdiction ng ombudsman sa kasamtangan nga Vice Presidente pa si Sara Duterte. Gawas na lang. Pero ang ilang investigation, attorney, pwede na ihatag sa prosecution team sa House of Representatives in kaso man? Pwede nilang isampa sa Committee on Committee on Justice para i-process, para sa paghibo og impeachment complaint. So impeachment lang naman ang makadisiplina sa Vice President o sa Presidente o sa halimbawa mga miyembro sa Korte Suprema o sa mga constitutional komisyon. So dili sila masampahan og criminal case sa mga ordinaryong korte o sa Sandigan Bayan sa panahon nga sila official sa usa ka constitutional commission o commissioner sila o chairman bakaha o sila ay presidente o vice presidente. So mga impeachable official kana sila na dili basta-basta nga may complain sa mga ordinaryong mga korte. Oo. At least maklaro kay ang uban murag mo manay palagan basin daw doon ang ana. So at least dunay mga pagklaro kalabot na nining iskutanan. Attorney, sa mga developments sa Independent Commission for Infrastructure, daghan na nga mga senador, mga kani-senador and dunay mga congressman ang gipalutsan na og kinang lookout bulletin og uban pod ipang freeze ang ilahang mga assets. Unsay mga lantaw nimo ani kalabot ani nga lakang sa Independent Commission for Infrastructure, attorney? Siyempre ay maganda yung ginawa ng ICI na doon ay lookout or doon ay mga application to freeze the asset niya to mga taong gisuspetsahan na involved sa mga flood control project ng Anomalos. So tama lamang yun para at least ma-monitor yung movement nila, although hindi pa sila pwedeng arestuhin. Pero ang unang-una nato nga tingnan din yung pag-freeze sa mga asset ay napaka-importante para dili na nila maitago kini o madala pa sa ubang mga nasod. So, pabor kami ni anang ginahibo sa kasamtangan sa Independent Commission for Infrastructure. Pero nagpasabot ba, attorney, kung maapil ang usa ka pangalan diha sa kanang inana na mga kanang kaning lookout bulletin, nagpasabot na ba na nga posible ka nga ipatawag gid ka puhon diha kay murag nagigay kalambigitan? Pwedeng ipatawag siyempre kasi yun naman ang mandato sa ICI nga sa pag-imbestiga, no? Kaya pwede silang mupatawag sa mga miyembro sa Kongreso o sa Senado. Pero ang problema nato diha ang kung dili sila mutunga, no? Ang mga congressman o mga senador, doon na by contempt power ang ICI. Sa palagay ko ay mahirapan sapagkat ang ICI ay presidential
created. It is a presidential body, kaya palagay ko ay mahirapan silang puwersahin yung mga miyembro ng House of Representatives at ang mga senador nga mo-appear sa mga hearing nga ginahimo sa ICI. So nagiring ingon ni ana no nga mga kinibag plastada, pero karon nga naanay ombudsman kung imbestigahan niya dili ba na kuan attorney conflict nga nailaing nga mga sangay sa gobyerno ang mag-imbestigar? Palagi ko kung ang ombudsman adunay gahom o jurisdiction ang ombudsman nga mag-conduct og investigasyon sa mga senador o mga congressman, ano? So ang adunay naimbestigahan kaniadto, di ba, sina Ramon Revilla, na Jingo Estrada, no? Naimbestigahan na yan at daghang pa mga kongresista kaniadto sa panahon nga na-focus ang iskandalo sa atong pork barrel nga involved si Napolis, ano? So adunay mga investigasyon nahimo o adunay nasampahan og kaso sa Sandigan Bayan kay ang mga senador o mga miyembro sa House of Representatives ay 27 above yan, no? Above 37 salary grade. So problema lang diha no kay di basta-basta pwede ra dili tunghon, pwede po tunghon, pero mutunga gid attorney mas maayo. O ang sa ombudsman ay siyempre kasi ang ombudsman ay constitutional body kana. Although yung composition ang struktura ay created by law, kaya mas powerful ang ombudsman kaysa doon sa independent commission lang. Kasi ang independent commission for infrastructure ay created lamang sa presidente. Samantalang ang ombudsman ay naa sa ating konstitusyon o ang iyang komposisyon gihimo sa balaod mismo. So mas powerful ang ombudsman. Kaya ang ating hinihingi ay the ICI should closely work with the ombudsman para sa investigasyon o pagsampa sa mga complaint laban niadtong mga taong adunay kalambigitan o responsable sa mga ghost project katulad ng mga flood control projects nga wa nahimo o overpriced ang mga materials. Attorney, apil lang nako ning kuan ha. Posibleng pagduso og impeachment against the Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinagi ni Congressman Kiko Barsaga. Unsay take nimo ani attorney? Palagay ko ay walay suporta ka na sa House of Representatives o lisod ka na mag-prosper sa Committee on Justice, no? Kay wa man po'y mag-inusara raman na po si Kiko, wa siya'y mga kaalyado kamo suporta kaniya. So parang free spirit siya. O dili siya wala siya'y tawag nito, wala siya'y suporta sa iyang mga kauban o gikonsidera nga siya nga lonely boy. Kaya palagay ko ay ang success sa iyang impeachment ay hanggang sa committee lamang yan at matutulog na. Pero kana siya attorney og dawato na siya, ma-count na ba na siya agwan? Yes, oo. At may imong pabor ka na sa Presidente Marcos kasi kung imong sundan katong desisyon sa Korte Suprema kay although hindi ako agree yung desisyon ng Korte Suprema dito kay Sara Duterte kapag may nakasampa na isang complaint lamang wala na yung iba, no? Hindi na i-considera. Kaya dito sa desisyon ng latest ng Korte Suprema ay next year pa pwedeng magsampa ng kaso laban kay Sara Duterte o katong gisampa niya itong last year o sumunod kining tuiga ay invalid kasi daghan nga mga complaint ang naisampa. So dapat isa lamang daw, sabi ng Korte Suprema. Although kung hindi pa ka na pre-notice, hindi pa ka na na-endorso
Committee on Justice, palagay ko ay hindi pa considered na nasampayan. So ingon ni ana kuan no murag masagiton pa din nila nga kung kuan ba pabor sa imo kung mo file siya murag inana gani. Parang pabor ka na kay Marcos kung atong gamiton yung interpretasyon ng Korte Suprema dito sa kaso ni Sara Duterte. So, sige. Sige. Ay, attorney, reaction lang. Napag-iisa kining sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee, na reaction para sa imuha. Usapod ka abogado. Si Senadora Pia Cayetano, nato siya comment nga dapat abogado gidagyud ang Senate kanang senador nga mahimo Blue Ribbon chairman. Committee. Blue Ribbon Committee tuod. Ada sa Senado? Oo. Pwede naman hindi abogado basta marunong lamang sa batas. Kasi hindi naman na requirement na maging chairperson sa Blue Ribbon Committee ang usa ka abogado. Pero usa ka advantage sa usa ka chairman kung abogado siya kasi alam niya yung batas. Hindi na siya mangutana sa iyang mga staff, no? So, mas pabor ako na abogado ang mag-chairperson sa Blue Ribbon Committee. Labi na gayon kay ang bakbakan diya sa mga legal issues ay prominente kung ana ikaw sa Blue Ribbon Committee. O very powerful usab ko na, lalong-lalo na kung ang i-address nato ang korupsyon sa gobyerno o ang corruption either sa mga legislative members o siyempre sa executive department ng ating gobyerno. I-consider lang daw to. Murag ila lang gisuportahan po to si Lacson, gumikan po kay sa kasinatian na gid po gihapon inana attorney ba? Si Lacson talaga ko naman ay may kasinatian sa pila na niya ka mga termino sa Senado. Kaya qualified siya. Siyempre kanang uban ay nahadlok ka mohawak. Halimbawa si Tulfo o sino pa yung isa si Ejercito. Dahil wala man sila ay background sa balaod. Ang ila is mga common sense lamang. Kaya mahirapan siguro sila kung sila ang mag-chair sa Blue Ribbon Committee. Pero katong giingon niya kung ipasa sa minority, pwede ba? Sa minority si Marco Lita ka na. Pero daghan man palagay ko ay sa majority ay aduna naman mga qualified persons. So halimbawa diyan aduna mga abogado diya si Pangilinan pwede niyang hawakan yan si Senator Pia Cayetano, no? Abogado naman si Pia Cayetano, kaya talaga ko kaya-kaya. Si Risa Hontiveros, halimbawa, although hindi abogado si Risa, ay may mga matagal na rin siya sa Senado. So, kanya ng second term ngayon. Kaya palagay ko naman ay kaya nilang hawakan yung Blue Ribbon Committee. Sige, attorney, daghan kayong salamat, attorney, sa higayon nga mo kaga nakauban sa pagkaron paghatag pod og legal nga mga panlantaw naman mga reaksyon na gikan pod sa inyo sa nakay sa Labor Coalition ug gayon man sa Federation of Free Workers regarding sa mga nag-una nga mga iskutanan sa pagkaron sa ato apog katilingban. Again, attorney, salamat jud kaayo. Mayong gabi sa imuha. Mayong gabi, Kevin, og siyempre mayong gabi usab sa atong mga silingan dias Butuan og daghang salamat. Mabuhay po kayo. Salamat kayo sa attorney Sunny Matula mga kabombo.